Ngayon mga bossing, puro ano isang buong topic natin, puro Rodante Marcoleta, puro bad trip po mga bossing no? Lalong-lalo na pati yung pinangako niya, wala pa din. Eto muna, bibigyan ko muna kayong good news. Ano po mga bossing? O eto, sino ang mga nagsasabi na walang pakialam ang ating gobyerno at si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa natin Pilipino? Ayan ho mga bossing, Philippine Embassy ensures safe transit of 9 overseas Filipinos from Iran. Unti-unti po at isa-isa na pong inililikas ng gobyerno natin yung mga kababayan natin na nandoon po sa lugar na merong digmaan. No? Sinasabi ng mga DDS, lalo na si Sara Duterte, hindi naman daw po madali naman daw pong magpadala ng eroplano. Biruin nyo ho, Air Force, ano sinasabi? Madaming kailangan pagdaanan dyan. Madaming kailangan asikasuhin. Isama mo na din ho, mga kababayan. Yung hirap ng merong sasalubong sa yung mga missile. Hindi ho kasi ganun-ganun yun. Kailangan pinag-aaralan at timing ho. Eto, OFWs mula sa Israel, ligtas nang nailipat sa Egypt via land travel bago ang pag-uwi sa Pilipinas. May technique, mayroong pamamaraan, hindi lang basta bara-bara. No, kasi kung ikukumpara ninyo yung pagpapadala nyo ng eroplano nung panahon ng COVID yun mga busi. Maskara lang o mask lang ang katapat nun, pwede nang bumiyahe yung eroplano. Eto, kapag itinaon mo sa nagliliparang mga misaylo, sasalubong, pagka nakasalubong, wala, deads. Hindi pinalad Diba? Malayo ho yung COVID versus po dito sa may nangyayaring digmaan ho. Mula Dubai patungong Oman via land border crossing, mga Pilipino nakabalik na sa Pinas sa tulong ng pamahalaan, lulan ng flight WY843. Sabi ni Sir Archie Beroya, puro salita si Inday, hindi inaral muna ang consequences, walang utak talaga, hindi yata alam. Para lang ho makapagpasikat. Ano po? Para lang po i-discredit ang ating gobyerno at si Pangulong Bongbong Marcos. Yun po yung mga sasabihin niya. Hindi nila alam. Milyong-milyong Pilipino alam yung sitwasyon na hindi basta-basta makakalapag o makakapunta yung eroplano ng Pilipinas, lalong-lalo na doon sa Dubai. Diba? Ayan, patuloy pa din po ang gobyerno, patuloy ang repatriation, 32 OFWs mula Qatar, nakabalik na sa Pilipinas. May timing, may pag-aaral, hindi bara-bara. Hindi yung basta na lang, sige basta na lang, okay na. Baka mag-classmate sila ni Marcoleta sa law. Baka nga ho, sir. Diba? Kaya ho ako, saludo ako sa inyong lahat, no, na patuloy pong sumusuporta sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nag-iisip tayong lahat, nag-iisip kayo. Hindi kayo nagpapadala doon sa mga pang-uuto ng mga DDS. Hindi kayo nagpapadala doon sa mga fake news na pinapakalat ng mga DDS. Di ba? I am BBM, nandiyan ka ba? Hindi ko napansin yung pangalan. Shout out sa inyo. Di po ba? Nako. Wag po kayong mag-alala. Paunti na lang po ng paunti at paubos na po ng paubos, mga bossing, yung mga DDS, yung mga uto-uto, mga kababayan. No? Lagi nyo nga isipin, hindi tayo pinapabayaan ng gobyerno ng Pilipinas. At kapag ka merong mga insidente at merong mga ganitong mga pangyayari, lagi pong nandyan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho naglalakpat siya, kagaya ng Vice Presidente. Hanggang dito na lang po, magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.